Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nagkasunog sa isang barangay sa Quiapo, Maynila. Ang mga nasunugan halos walang naisalbang gamit. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 392 Quiapo, Maynila pasado alas 10 kagabi. Ang 20 anyos na si Rasha, wala pa raw sa bahay noon kaya dali-daling umuwi ng mabalitaan ng sunog. May baby po sa bahay namin. Tapos may senior po, tsaka yung asawa po ng tatay ko, bulog po. Kaya nung nalaman po may sunog sa amin, tumakbo po kami kahit buntis po ako. Kasi natatakot po kami sa mga kasama namin eh. Ang ilan sa mga inuna nilang isinalba ang alaga nilang aso, Biblia at mga imahen sa altar. Ang 76 anyos naman na si Nanay Globy, nakayapak ng lumikas mula sa nasusunog nilang bahay. Inila na nila ako palabas. Wala na kaming naisalba kahit ano. Wala talagang natira. Parang nangihina ako na pati mga yan, iyak sa akin. Anong gagawin ko naman? Pati ako kinakabahan. Hindi ko po alam kung anong mangyayari. At bahala na yung taas. Itinaas ang sunog sa ikalawang alarma. Hindi bababa sa 20 fire truck ng BFP at mga fire volunteer ang rumisponde sa sunog na tumupok sa 2 bahay. Kung makikita nyo po yung involved ay light materials. Mostly light materials kaya tinas po natin para po kaagad ay maagapan natin ang pagkalat ng apoy. Ang isa sa mga nasunog na bahay, nagpapaupa sila ng mga border. Pero sabi nga nung may-ari, wala pa raw yung mga border ngayon. Kasi may mga trabaho ata. 2 pamilya o nasa 10 tao ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tuluyang naapula mag-aalas 11 ng gabi. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa pamunuan ng barangay at sa mga nasunugan para mag-abot ng tulong. Yung pagsisilungan nila, doon sa ginagawa naming barangay hall, baka pwede doon muna sila kasi baka biglang umulan, at least may matutuluyan sila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang bagyo pero matinding baha at ulan ang naranasan sa ilang probinsya nitong weekend. Ganyan po ang naranasan sa ilang bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa Barangay San Rafael 1, umapaw ang sapa na naging dahilan ng pagbaha sa ilang bahay. Lumutang din ang maraming basura sa kasagsagan ng pag-ulan. Nasira ang railing ng tulay. Ang ilang bahay nasira dahil sa malalaking troso na inanod ng baha. Ayon sa barangay, plano nilang maglagay ng trompa o alarm system na konektado sa CCTV para sa agarang babala sa komunidad sa oras na tumaas muli ang tubig. Sa Maco, Davao de Oro naman, rumagasa ang tubig na may kasamang putik at bato sa barangay Tagbaros. Dulot nito ng malakas na pag-ulan doon. Naperwisyo ang ilang rider na nagpatulong na sa pagtutulak ng kanilang motorsiklo. Binahari ng ilang bahay roon kaya napilitang lumikas ang ilang pamilya. Kalaunan, humupa rin ang baha at nagsagawa ng clearing operation. Patuloy na magiging maulap ang kalangitan, nasasamahan pa ng mataas na tsansa ng ulan ang halos buong Luzon at Visayas dahil sa binabantayang low pressure area. Namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA 300 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Posible pa ring maging bagyo ang LPA. Sa ngayon, magpapaulan pa rin ito sa Ilocos Region, Abra at Benguet. Apektado muli ng hanging habagat ang ilan pang bahagi ng bansa habang posible naman ang local thunderstorm sa Cagayan Valley Region at ilang panig ng Cordillera. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa kasama na ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot po ng baha o kaya ng landslide. Beep, 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 may taas presyo ang ilang produktong petrolyo simula po bukas.
Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 95 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. 60 centavos naman ang taas presyo sa gasolina, habang may 30 centavos na dagdag naman sa kada litro ng kerosene. Yan na po ang ikalawang magkasunod na taas presyo sa diesel, pang-apat na hike naman yan sa presyo ng gasolina. Unang taas presyo naman yan sa kerosene matapos ang magkasunod na rollback. 10 pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa Tondo, Maynila ang sinagip ng mga taga-Department of Social Welfare and Development. Isinagawa ang pagsagip sa Kapulong Bridge sa Barangay 150, Tondo. Kinausap ng mga social worker ang mga nasabing pamilya para sila'y i-relocate dahil sa nakaambang panganib sa kanilang tinitirhan. Ang mga nasagip na pamilya dadalhin sa DSWD Processing Center sa Pasay. Doon, bibigyan po sila ng pagkain at tulong medikal, tsaka aalamin ang iba pang tulong na maaaring ibigay. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang Reach Out program sa mga pamilyang nakatira sa mga ilalim ng tulay at maging sa mga estero o imburnal. Wagi ng gold medal sa men's floor exercises si Golden Boy Carlos Yulo sa 2025 Asian Gymnastics Championships sa Jecheon, South Korea. Panalo si Carlos matapos makascore ng 14.6 sa floor exercises. Ito na ang ika-4 na sunod na gold medal ni Carlos para sa floor exercises sa Asian Gymnastics Championships. Bukod sa isang gold ngayong 2025, wagi rin ng 3 bronze medal si Carlos para sa men's vault, parallel bars at individual all-around events. Sa juniors division, wagi naman ng silver medal sa vault ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldrew. Sa panayam na sa GMA Integrated News, sinabi ni Carlos na proud siya sa achievements nilang magkapatid. Ikinuwento rin ni Carlos na hindi naging madali ang winning floor exercise routine niya lalo't marami siyang iniindang sakit sa katawan. Nakafocus na rin si Carlos sa 2025 World Artistic Gymnastics Championships sa Jakarta, Indonesia sa Oktubre. Kabilang ito sa mga qualifying competitions para sa 2028 Los Angeles Olympics sa Amerika. Tinatanong ko yung sarili ko kung anong next goal ko, anong next para sa akin. Isa lang talaga yung sagot eh. Gusto ko talagang makapasok pa sa LA, makapag-compete pa, and ibuhos lahat ng kaya ko bilang atleta. Sumalpok ang SUV na may dashcam video sa isang motorsiklo sa Barangay 4 sa Vigan, Ilocos Sur. Sugatan ng rider at kanyang angkas. Nadamay rin ang 5 pang sasakyan. Ayon sa pulisya, sa halip na preno, si linyador ang naapakan ng SUV driver. Walang pahayag ang mga sangkot pero ayon sa pulisya ay nagkausap-usap na raw sila. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaking sangkot umano sa panggigipit sa Arayat, Pampanga. Pinagbantaan daw ng suspect ang biktimang menor de edad na ikakalat ang mga pribadong larawan at video kung hindi makikipagtalik. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kwartong ito sa isang hotel sa Arayat, Pampanga. Pinadapa nila sa kama ang 26 anyos na lalaking ito na tanging tuwalya lang ang suot. Pinusasa ng lalaki at binasahan ng karapatan. Ayon sa pulisya, hinihintay sana ng lalaki ang 17 anyos na babaeng pinipilit umano niyang makipagtalik sa kanya. Base sa investigasyon, pinaayos ng biktima sa suspect ang nasira niyang cellphone noong 2024 hanggang sa makatanggap na umano siya ng pagbabanta mula sa lalaki. Recently lang po, nakatanggap po siya ng message from a stranger. And ito po ay tinatakot siya or mayroon pong threat dun sa messages na ikakalat yung mga photos and videos niya with explicit content kung hindi susundin yung kanyang mga inuutos. Sa takot daw ng biktima, sumunod siya sa mga gusto ng suspect. Nagkaroon po sila ng 4 encounters sa isang hotel. During pagtatalik po nila ay kinukuhanan po ng video. At yung lalaking suspect po ay nakatakip yung mukha habang yung victim po ay nakikita sa video. Ginawa rin umanong panakot sa biktima ng suspect ang mga nirecord niyang malalaswang video at litrato. Nang muling nag-aya ang suspect sa hotel, nagsumbong ng dalaga sa kanyang ina na humingi naman ng tulong sa pulisya.
Dito na isinagawa ng PNP-ACG ang entrapment operation sa suspect na napagalamang nagtatrabaho bilang IT sa isang pribadong ospital at sumasideline bilang cellphone technician. According din po sa investigation natin ay may dalawang na biktima pa po ito which is nagre-reach out na rin po sa ACG office. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect na nakaharap sa mga reklamong grave coercion, grave threat, at paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at ilan pang mga reklamo na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumisita sa Commission on Human Rights ngayong umaga si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, dumalo nga kaninang umaga sa flag raising ceremony ng Commission on Human Rights si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon sa CHR, ito raw may tuturing na makasaysayan pagkat si Torre daw ang kauna-unahang hepe ng Philippine National Police na dumalaw sa kanilang tanggapan. Magandang sinyalis umano ito sa mas maayos na pagtutulungan ng kanilang mga ahensya sa pagpapatupad ng isang layunin, partikular sa pangangalaga ng karapatang pantao sa gitna ng kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Sa kanyang talumpati, tiniyak naman ng PNP Chief na bagamat mas magiging agresibo sila sa panghuhuli ng mga kriminal, titiyakin naman daw nila na di ito magbibigay daan sa anumang pang-aabuso. Gagantimpalaan daw nila ang mga tapat sa serbisyo pero di raw sila magdadalawang isip na panagutin yung mga lalabag sa karapatang pantao. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang kagawad sa Siniloan, Laguna matapos pagbabarilin. Chris, anong nangyari? Connie, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima nang sundan siya ng salarin na sakay rin ng motorsiklo. Batay sa investigasyon, papunta sa isang lomihan ang biktima nang barilin ang salarin ng 3 beses. Pinaghahanap na ang salarin na tumakas matapos ang pamamaril. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa motibo sa krimen. Sabi naman ng kapitan ng Barangay Labak, wala siyang kilalang kaaway ng biktima. Walang pahayag ang pamilya ng biktima. Patay naman ang isang lalaking nangisda sa Barangay Anonas sa Urdaneta City dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon ng pulisya, gumamit ng improvised electric fishing inverter ang biktima. Posible raw na mali ang pagkakakarga nito kaya nakuryente ang lalaki. Naisugod pa siya sa ospital ng isang saksi pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa kanyang mga kaanak, walang kaaway ang biktima. Wala ring nakikitang foul play ang mga otoridad. Paalala mga kapuso, labag sa batas ang paggamit ng kuryente sa panghuhuli ng isda o lamang dagat. Maaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at may kaakibat na multa ang mapapatunayang lalabag dito. It's a new week mga mare at pare. The Clash is definitely back for its 7th season. Yan ang powerful at fiery opening number ng 12 Clash backers at 12 new Clashers ng The Clash 2025. May special Hall of Fame performance din sina The Clash Masters Julian San Jose at Raver Cruz. The Clash panel na sina Christian Bautista, Ay de las Alas at Lani Misalucha at The Clash 2024 Grand Champion Naya Ambi. Buena manong sumabak sa round 1, one-on-one ng kompetisyon ang 2 Clash backers at 4 na new Clashers. Sa huli, ang nanaig na boses at pasok sa top of the Clash, si Clash backer Arabel de la Cruz at new Clashers na sina Jason Rafael at Marian Pimenta. Abangan kung sino pa ang papasok sa top 12 tuwing Linggo, 7:15 p.m. sa GMA.
Isa pang nagbalangkas sa 1987 Constitution ang nagsabi na kailangang matuloy na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pwede anya itong maitawid sa 20th Congress. May panukalang schedule naman ng isang senador para mapabilis daw ang paglilitis at matapos ito sa kasalukuyang Kongreso. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ipinanukala sa Senado ang mas pinabilis o expedited impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kaya raw tapusin sa loob lang ng 19 na araw o mula June 11 hanggang June 30 na huling araw ng 19th Congress. So, i-constitute ang impeachment court sa June 11, tapos 10 days pa rin yung submission ng answer ng respondent, tapos kung mag-reply yung prosecutors, June 22. Submission of trial brief, June 23. Tapos opening statement na rin sa hapon. Presentation of evidence on the part of the prosecution, June 24 to 25. Ang defense ay June 25 to 26. Kung kinakailangan ng rebuttal, ibigay yung June 27. Sa rebuttal, AM, PM, prosecution, PM, and defense. June 28, 1 hour each. Oral arguments, defense, at saka prosecution. Pagkatapos June 29, mag-meeting kami ng closed door. June 30, render a judgment. Sabi ni Senator Francis Tolentino, pwede niya raw itong ipresenta sa Senado. Pero para daw magawa yan, kailangang mapapayag ang prosecution na imbes na 7, gawin na lang 2 ang articles of impeachment. Yung 2, doable na yun. Piliin na lang nila yung sa tingin nila ay meron silang sapat na ebidensya. Sa ganon, paraan ay talaga mapapabilis ito. Sinusubukan pa namin kunin ang komento rito ng mga kongresistang miyembro ng prosekusyon pero wala pa silang tugon sa ngayon. Paliwanag ni Tolentino, iminumungkahi niyang pabilisin ang trial dahil hindi anya ito pwedeng tumawid sa 20th Congress. Show me a provision in the Constitution, 1987 Constitution, that would point to the words carry over. Wala. Naging basihan niya ang salitang forthwith sa konstitusyon. Yung salitang forthwith ay command na naka-attach sa 19th Congress. Hindi po yun constitutional command sa 20th Congress. Iba ang pananaw rito ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi ito matatapos ng isang buwan lang. Talagang tatawid to ng 20th Congress. Sa Facebook, nag-post si retired Justice Adolfo Azcuna na kasama siya sa framers ng 1987 Constitution. Sabi niya siya ang sumulat ng salitang forthwith na ang ibig sabihin aniya agad-agad. May tuturing daw na matinding paglabag sa saligang batas kung ibabasura ng Senado ang articles of impeachment at hindi magtutuloy sa trial. Pero pwede raw itong baligtarin ng Korte Suprema o Senado ng susunod na Kongreso sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Sabi rin ni Azcuna, pwedeng tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment proceedings dahil hindi naman daw ito legislative power ng Senado kundi constituent power. Umaasa si Azcuna na susundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon na ituloy na ang impeachment trial. Mabibigyan din daw nito ng due process at pagkakataon si Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Panukala naman ang isa sa mga prosekusyon na si Manila Representative Joel Chua, sana present sa kanilang presentasyon sa Miyerkules sa mga bagong halal na senador para raw makapaganda ang mga ito kapag naging senator judge na sa susunod na Kongreso. Babala naman ang mga mambabatas kapag hindi natuloy ang impeachment trial. Kung maging malabnaw o lumabo ang impeachment proceedings, ilalabnaw lahat yan. At mahihina yung tinatawag natin check and balance. I'm afraid that there's going to be an erosion of public trust in the Senate as an institution. Marami pong aalma dyan, marami pong mawawalan ng, if I may say, respeto sa Senado. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para kay impeachment prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi sapat ang iminungkahing panahon ni Senador Francis Tolentino para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gutierrez, kulang pang 2 araw na inilaan ni Tolentino para sa presentation ng 7 articles of impeachment laban sa bise. Hindi raw sila papayag na gawin na lang 2 ang articles of impeachment para lang sumapat ang oras. Kung hindi naman matatapos sa kasalukuyang Kongreso ang impeachment trial, naninindigan si Gutierrez na pwede itong tumawid sa 20th Congress. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang paghahanda ng House Prosecution Team sa presentasyon ng articles of impeachment sa Miyerkules, June 11.
I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. The prosecution still stands by that position that the impeachment can cross over to the 20th Congress. Iginiit naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat gamitin ang impeachment process para mangharas, patahimikin o tanggalin ang political opponents. Sa pahayag na inilabas ngayong umaga, isang constitutional mechanism ang impeachment at hindi isang political tool. Nanindigan din sila na ang pagdinig sa impeachment laban sa vice-presidente ay may serious constitutional infirmities. Handa raw silang harapin ang mga ipinupukol sa vice-presidente at ipakita ang baselessness o kawalang pruweba ng mga ito. Sa pool, sa CCTV ang pagdating ng lalaki na nakaasul na damit na yan sa Barangay Sabang sa Baliwag, Bulacan. Maya-maya, makikita ang lalaki na lumapit sa isang tindahan. Kunwari ay sinisipat nito ang mga paninda hanggang sa makita niya ang 74 na taong gulang na ginang sa loob ng tindahan. Ilang beses niyang ikinasa ang hawak na baril bago malapitang binaril ang ginang. Nasawi ang biktima. Blanco pa ang pamilya ng biktima sa motibo sa krimen. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa suspect. Hulikam ang panghahablot ng isang lalaki ng cellphone sa Caloocan. Ang biktima, sinuntok pa ng suspect. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagse-cellphone habang nag-aabang ng masasakyang jeep sa Quirino Highway, bahagi ng Caloocan City ang commuter na ito, pasado alas 7 ng umaga nung Linggo. Ang lalaking ito, nagmamasid na pala sa gilid. Maya-maya, dali-daling nilapitan ng lalaki ang commuter. Sinuntok niya ito sa muka sabay tangay ng cellphone. Agad tumakbo patakas ang suspect. Ang commuter natumba sa lakas ng suntok sa kanya. Nang makatayo, tila natulala pa siya matapos manakawan. Ang victim ho, dahil natakot na siya, hindi niya na hinabol. Nagsik na siya ng assistance ng kapulisan natin. Sa follow-up operation, nahuli ang 23 anyos na suspect malapit sa bahay niya sa Barangay 181, Caloocan. Naituro ho, ma'am, kaagad-agad. Naituro niya kasi identified niya yung tao. Nagpatrolya ho doon yung kapulisan natin. Kasama ho yung victim. Nakita nila na pakalat-kalat lang doon yung tao. Nung kinapkapan siya, nasa possession ho niya yung mismong cellphone. Napag-alaman ng pulisya na gawain na umano ng suspect ang pagnanakaw ng mga cellphone. Parang yun na yun, nagiging sideline niya. Oo. Ngayon lang ho na siya nahuli. Ngayon lang ho na may nag-report. Mahaharap sa reklamong robbery ang suspect na nakakulong sa custodial facility ng Caloocan City Police. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhanan siya ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa trahedya ang panonood ng basketball ng isang binatilyo sa Cebu City. Cecil, ano nangyari sa kanya? Rafi, nabaril ang biktima matapos sumanong mapagkamalang target ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Ayon sa mga kaanak ng binatilyo, dumating noong Huwebes sa Sitio Exoville, Basak Pardo, ang 4 na lalaki sakay ng 2 motorsiklo. Hinahanap nila ang isang nagngangalang umanong Ating. Nagkaroon ng komosyon hanggang sa tumakbo palayo si Ating. Sa parehong direksyon din tumakbo ang biktima at doon nabaril. Binawian siya ng buhay sa ospital. Ayon sa kapitan ng Basak Pardo, walang masamang record ang biktimang 17 anyos. Nahuli naman kalaunan ng mga pulis si Ating na sangkot umano sa iligal na droga. Wala siyang pahayag. Patuloy na iniimbestigahan ang krimen. Patay ang isang lalaki matapos masaksak ng kanyang nakaalitan sa isang birthday celebration sa Barangay Tinagakan sa General Santos City. Ayon sa investigasyon, pinayuhan na ang biktima na umuwi ng paubos na ang iniinom nilang alak. Pero bumalik ang biktima at nakaalitan ang ilang bisita. Ayon sa naarestong sospek, niyakap siya ng biktima at tinulak niya ito sa takot na baka saksakin siya. Nang matumba ang biktima, doon niya na raw nasaksak ang biktima gamit ang kutsilyo. Nasawi sa ospital ang biktima dahil sa tinamong sugat. Mahaharap ang sospek sa reklamong murder. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang pamilya ng biktima.
patuloy na iniimbestigahan ang krimen. Bigate ng pinakabagong house guest sa bahay ni Kuya. She's no other than Kapuso global fashion icon Heart Evangelista. Bago sumabak sa tasks, isinare pa ni Heart sa Instagram ang kanyang house guest look while posing sa iconic PBB door. Ano kaya ang magiging misyon ni Heart sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition? Abangan yan tuwing weekdays 10 p.m. at 6:15 p.m. tuwing Saturdays sa GMA Kapuso Stream at GMA Pinoy TV. Pinaalerto muli ng Pag-asa ang ilang bahagi ng bansa mula sa banta ng malalakas na ulan ngayon pong Lunes. Apektado ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique base sa heavy rainfall outlook na magtatagal hanggang alas 5 mamayang hapon. Pinag-iingat po yung mga residente sa baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, uulanin ang mga nasabing lugar dahil sa hanging habagat. Agad-agad na isinakay ng mga lalaki ng isang tao sa ambulansya sa Bogota, Colombia. Ang kanilang isinakay ang senador na si Miguel Uribe na binaril habang nasa kampanya sa isang parke roon. Binaril ang senador sa likod. Ayon sa asawa ni Uribe, nagsagawa na ng paunang operasyon o surgery sa senador at nananatili sa intensive care. Mariing kinundinan ng partidong kinabibilangan niya ang insidente. Ipinag-utos naman agad ng gobyerno ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril. Siksik sa aksyon at visual effects ang ipinasilip na full trailer ng Encantadia Chronicles Sangre. Ipinakilala na rin ang mga bago at magbabalik na karakter sa Telefantasia. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip ang mga kaabang-abang na eksena sa pinakamalaking Telefantasia sa GMA Prime, ang Encantadia Chronicles Sangre. Maghihiganti ako sa kanilang lahat. Wawasakin ko ang buong Encantadia! Sa pag-usbong ng bagong panganib, darating ang mga bagong tagapagligtas. Say abisala sa mga bagong tagapangalaga ng Brilyante na formal nang ipinakilala sa MediaCon ang apat na sangre, sina Bianca Umali o Terra, Faith Da Silva o Flamara, Angel Guardian o Dea, at Kelvin Miranda o Adamus. Bago ang MediaCon, nakapanayam ng GMA Integrated News ang apat na sangre. Iplinex ng apat ang kanilang full costumes at mga pinagdaanan habang sinushoot ang Kapuso Telefantasia. Aminado si Faith na sa sangre na challenge ang kanyang kakayahan sa pagganap. Na hindi ako bihasa pagdating sa pakikipaglaban. Yung ibang klaseng laban siya dahil yung brilyante ng apoy yung nasa akin. So yung fire, yung alab talaga ng pakikipaglaban, yung init, it has to be there. Nagpapasalamat naman si Angel na nakatulong ang mga nauna niyang project para maging handa sa pagganap niya sa bagong serye. Galing akong Running Man. So actually nakatulong siya sa pag-prepare ko physically. Since very physical yung Running Man, kahit papano yung body ko, na-ready ko for this. Dinagdagan ko na lang din ng konti pang sipag. Sa loob ng halos 2 taon, siniguro daw ni Kelvin na nasa tamang mindset siya. Pagbutihin pa ang pag-arte at magkaroon ng sapat na lakas para sa mga training para sa fight scenes. Kailangan mo talaga ng matinding commitment. Kung mahina yung isip mo, hindi mo talaga siya kakayanin kasi nakaka-burn out din sa totoo lang. Kasi yung we're talking about 2 years. Yes. 2017, nang unang gumawa si Bianca ng Telefantasia nang gumanap siya sa Mulawin versus Ravenna. Malaki na raw ang pagbabago pagdating sa paggawa ng ganitong genre. It's harder because dahil tumataas yung standard ng mga tao at tumatalino yung audience natin. Our audience are thinking people and they are intelligent people na hindi ka na lang pwede basta-basta magpalabas ng kahit na ano sa TV ngayon. Ipinakilala rin doon ang iba pang cast members ng Sangre.
Bahagi rin ng sangre ang pumanaw na aktor na si Ricky Davao. Sangre! Sangre! Binigyan siya ng tribute sa MediaCon. In remembrance of our beloved Mr. Ricky Davao, who was part of the series. Dumalo rin doon ang ilang GMA executives sa pangunguna ni OIC for GMA Entertainment Group, Cheryl Chingsi. Kinanta rin ni Limitless star Julian San Jose ang theme song ng Sangre. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang linggo bago ang pasukan, umarangkada na po ang Brigada Eskwela sa ilang paaralan, kabilang sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, sa pagsisimula ng taunang Brigada Eskwela ngayong school year 2025-2026, ang paggamit ng mga ligtas at environment-friendly na pintura at iba't ibang repair materials ang isinulong ng grupong Eco Waste Coalition dito nga sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City. Connie, gamit ang mga lead-safe paint, pinagtulong-tulungan ng mga magulang, guro at volunteers ang pagpipinta ng halos 200 armchairs o upuan ng mga mag-aaral sa paaralan. Pinumpuno rin nila, Connie, ang mga electric fan at iba't ibang gamit sa mga silid-aralan para matiyak na maayos ito sa pagsisimula ng klase sa June 16. Pero bukod, Connie, sa taunang Brigada Eskwela o yung sama-samang paglilinis at pag-aayos ng mga paaralan, nag-umpisa na rin po ang Oplan Balik Eskwela o yung enrollment para sa mahigit 200 o 2,000 mag-aaral ng Pinyahan Elementary School. Kaya ang mga magulang na tumulong sa paglilinis ay inumpisahan na rin po ang proseso ng enrollment para sa darating na school year. Nilinis na rin nila ang mga kisame at mga drainages sa lugar para makasiguro na kahit hindi bahain ang eskwelahan ay ligtas ito. Sa enrollment, inaalam ng paaralan at ipinaalam sa mga magulang kung saang section mapapasama ang anak, kabilang sa mga sections na inaalam, Connie, kung sino-sinong mag-aaral ang isasama sa tinatawag na opportunity class o section kung saan ilalagay ang mga slow learners o yung mga mag-aaral na hirap sa pagbasa o reading comprehension at arithmetic skills o pagbibilang. Ayon sa assistant principal ng paaralan, layo ng opportunity class na matutukan ang mga mag-aaral na slow learners kaya mas kakaunti ang kabilang sa section na ito. Pero dagdag na tulong sa mga mag-aaral na kabilang sa opportunity class ay ang Tara Basa Program. Ito po yung programa na tumatagal ng 20 araw bago ang school opening kung saan tinuturuan ng mga magulang ng mga paraan para mas matutukan ng mga anak sa pagbabasa at paggawa ng mga takdang aralin. Sa hiwalay na silid naman, sa 1:1 ang pagtuturo ng mga basa o pagbabasa sa mga batang hirap na sa reading comprehension, nakasama rin sa opportunity class sa darating na pasukan. Ang good news naman po, ayon sa assistant principal ng Pinyahan Elementary School, napansin nilang nababawasan naman daw ang mga slow learners na ilalagay nila sa opportunity class. At yun muna ang latest mula rito sa Pinyahan Elementary School. Balik muna sa Con. Maraming salamat, JP Soriano. Papaliko ang motorsiklong yan sa isang intersection sa Barangay Talisayan sa Zamboanga City. Nang biglang isang humaharurot na kotse ang dumating at nasalpok ang motorsiklo. Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo. Ang driver naman ng kotse na 17 taong gulang, sugatan at dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ang insidente. Update naman tayo sa binabantayang low pressure area sa bahagi ng La Union. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Apo, gaano po kalaki yung epekto sa lagay ng panahon ng binabantayan yung LPA? Sa ngayon, Rafi, yung low pressure na tinatayang nasa layong 300 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union ay maliit ang tsansa nitong makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Subalit, paalala po, meron pa rin pong habagat na inaasahan natin posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan dito nga sa ilang lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas within the 24-hour period. Pero magiging bagyo po ba ito? Medium ang chance nito maging bagyo. Ibig sabihin, posible itong maging bagyo but we're not expecting na within the 24-hour period. Likely beyond the 24-hour period, baka
bukas ng tanghali onwards ay posibleng tumaas yung chance nito maging bagyo, Rafi. Nabanggit niyo po, meron pang hanging habagat. Pinapalakas ba nitong LPA? Somehow ay na-impluwensyahan po nito yung habagat, kaya nga nagpalabas pa rin po tayo ng weather advisory, particular na sa mga pag-ulan na dulot ng habagat, na in the next 24 hours ay posibleng maramdaman nga sa mga ilang lalawigan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sa ilang bahagi po ng Luzon at Mindanao na matinding baha yung naranasan dahil sa ulan, magpapatuloy po ba yan? Dito naman sa may Mindanao, Rafi, we're expecting na dahan-dahan ng mag-improve yung weather sapagkat yung epekto ng ulan or yung ulan na dulot ng habagat ay nakakonsentrate na dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas in the next 24 hours. Pero hindi natin sinasantabi na sa mga susunod na araw ay posibleng magkaroon ng panibagong bugso ng habagat na posible ring makaapekto sa Mindanao area din. Kaya pinapayaan natin yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao na patuloy nga mag-monitor sa weather updates natin at maging sa mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman na ating Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Ganun po ba rin dito sa Luzon na nakaranas ng mga pag-ulan nitong weekend? Tama po, no? Kung magiging bagyo itong binabantayan nating low pressure, likely beyond the 24-hour period, ay palalakasin nito yung habagat. Kaya asahan natin na posible pa rin po may mga pag-ulan sa mga susunod na araw dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas at maging sa ilang bahagi po ng NCR ng Southern Luzon area, particular na dito sa Metro Manila. Kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin yung update natin sa low pressure at yung weather advisory natin patungkol naman sa habagat. Meron pa po ba kayo ibang sama ng panahon na namamataan at ilang bagyo pa inaasahan para sa buwang ito? Sa buwan ng June, Rafi, nasa natin posibleng 1 hanggang 2 bagyo ang makaapekto sa ating bansa, either tumawid or mabuo lamang sa loob ng PAR at mamalagi dito sa karagatang Pasipiko. Kumbaga, chances are pwedeng may maglalandfall, pwedeng gigilid lang na ating bansa, or pwedeng hindi naman talaga tatama na ating bansa. In terms of weather system naman, inaasahan natin na aside sa habagat at itong potential na bagyo, ay posible pa rin tayo makaranas ng mga iba't ibang weather system gaya ng mga localized thunderstorm or mga low pressure ditong buwan ng June, Rafi. Okay, maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Hindi raw magpapapressure si Senate President Chis Escudero sa mga anyay kampong nagsusulong at kumukontra sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Git ni Escudero, hindi pwedeng madaliin ang impeachment trial at magsagawa ng paglilitis kahit sila'y naka-recess gaya ng panawagan noon ng ilang individual. Hindi rin daw siya sang-ayon sa proposed timeline ni Senador Francis Tolentino na gawin ang impeachment trial mula June 11 hanggang 30. Tumanggi si Escudero na pag-usapan ang resolusyon ng de facto dismissal ng impeachment trial na kumalat sa Senado kamakailan at inamin ni Senador Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan. Anya, hindi yon inihain at dumating sa kanyang tanggapan. Wala pang komento sina Tolentino at de la Rosa kaugnay sa sinabi ni Escudero. Nagkilos protesta ang ilang grupo sa Senado para agarang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Pasay, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Sa ilalim ng matinding init ng araw, nangalampag sa tapat ng Senado ang iba't ibang grupo, kabilang narito ang Tindig Pilipinas, Mamayang Liberal at Akbayan. Dismayado sila sa anilay pagkaantala ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimula ng plano para sa rally na ito nang kumalat ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment laban sa Vice. Pero kahit na so far, nakatakda ang convening ng impeachment court sa Miyerkules, June 11, may halo pa rin daw kasing kaba na hindi simula ng impeachment. Pinuna nila ang pamunuan ng Senado sa anilay pagkakaantala. Kung sinimulan daw ito nung i-file sa Senado ang impeachment complaint, may panahon pa sana bago matapos ang 19th Congress. Panawagan nila, ihinto na ang transactional politics. Tama na raw yung mga maneuverings.
Panahon na raw para gawin ng mga senador ang tama. Bago matapos ang programa, dumating at nakilahok si ML Party List Representative-elect Laila De Lima. Mensahe niya kay Senate President Cheese Escudero, simulan na agad-agad ang impeachment, huwag nang magteka-teka, maaari raw na magsagawa ng pre-trial sa 19th Congress at ituloy ang mismong trial sa 20th Congress dahil wala naman daw balakid na gawin ito. Huwag daw dapat gumawa ang Senado ng masyadong siksik na schedule na hindi madidinig ng tama ang mga ebidensya sa impeachment case. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Bumida ang mga pang-world class sa talento ng ating mga kababayan sa Philippine National Day sa Expo 2025 sa Osaka, Japan. Binagsarin po ang Philippine Pavilion doon kung saan tampok ang mayamang kultura ng Pilipinas. Balitang hatid ni Katrina Son. Inabangan ng ating mga kababayan ang Philippine National Day na idinaos sa Expo 2025 sa Ray Garden dito sa Osaka, Japan. Ang tema ng pagdiriwang, ang Hinabing Hiraya Woven Imagination. It talks about honoring our past, embracing our present, and creating our future together. The importance still is human connection. And in the Philippines, we continue to empower our people. We are happy that we have an opportunity that aside from what they can see in our pavilion, they will also be able to see our live performers and hear from our government officials about our relations with the Philippines and Japan and what they can expect by visiting our pavilion, but more importantly, by visiting, by investing, by touring the Philippines. Nagtanghal ang National Living Treasure for Chanting na si Rosie Godwino Sula at sinundan ng iba't ibang cultural dances. Kabilang ang performance ng Ramon Obusan Folkloric Group. Ilang nakalakihan nating awiting Pinoy ang binigyang buhay din ng The Lobok Children's Choir kasama ang sparkle artist na si Zephanie. Pinalakpakan din ang pagtatanghal ng The Voice Season 26 champion na si Sofronio Vasquez. May pop-up performances din. At isa sa mga pinilahan ang Pavilion ng Pilipinas, kung saan makikita ang iba't ibang hand-woven art pieces na may multimedia projection na tila ililibot ka sa mga rehiyon sa bansa. Kasama rin sa tour experience ang hilot o massage. Mayroon ding hain kung saan inihahain ang pagkaing Pinoy at interactive activities for the complete tour package. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang paaralan sa Bulacan para sa Brigada Eskwela. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kabilang nga itong kinaroroonan natin na Tibagan Elementary School dito sa San Miguel, Bulacan sa mga binisita ni Pangulong Bongbong Marcos para nga sa Brigada Eskwela. At Connie, kabilang nga sa natunghayan ng Pangulo kanina yung inaanay na bubong nitong paaralan. Ayon kay Principal Casimiro Reyes Jr., 14 out of 17 na mga classroom ang inaanay. Pinapapalitan na ito ngayon ng steel trusses. Dinalaw din ng Pangulo ang isang lab kung saan may nag-aaral ang mga estudyante sa tulong ng isang educational website. Kaya naman bukod kay Secretary Angara, ay naroon din si Secretary Aguda ng DICT. Kinumusta rin ng Pangulo ang nasa 200 bagong hire ng mga guro ng lalawigan ng Bulacan. Ani Marcos, patuloy na pinapaganda ang kalagayan ng mga guro kasama na ang pag-aalis sa mga admin task nila para nakatutok na lamang sila sa pagtuturo. Sa isang ambush interview naman sinabi ng Pangulo na maayos naman daw ang magiging pagsisimula ng klase. Handa raw tumulong ang mga guro sa 27 million na papasok na mga mag-aaral ngayong susunod na linggo. Ang napansin daw niya, kailangan ng maayos na comfort room ng mga estudyante. Kailangan din daw na may tubig ang mga ito para matiyak ang kalusugan ng mga mag-aaral. Napansin din, Connie, ng Pangulo na may mga gusali siyang na-inspeksyon na Marcos type pa na dapat ay 20 to 30 years ay napalitan na pero hanggang sa ngayon ay ginagamit pa. Kaya kailangan daw ng rehabilitasyon ng mga ito, sabi ng Pangulo. Connie, itong nasa likod natin, ito yung isa sa mga Marcos type na ayon sa mga guro dito, dekadas 70s pa, nung itinayo. At ito yung kabilang sa mga binabanggit ng Pangulo na kailangan ng ipakumpuni ngayong nagpapatuloy nga ang school year. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz.
Panalo ang Arellano Chiefs kontra Letran Knights sa Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals. Sa 4 na set na nilaro ng Arellano at Letran kahapon, dikit ang score sa una, pangatlo at huling set. Isang panalo pa ang kailangan ng Arellano Chiefs para makuha ang kauna-unahan nilang NCAA Men's Volleyball Championship title. Sa Women's Division naman, isang panalo na lang din ang kailangan ng Benilde Lady Blazers para maging 4-peat champions. Tinalo nilang Letran Lady Knights sa loob din ng 4 na sets, 3-1. Sa Miyerkules, June 11, ang Game 2 ng Best of 3 series ng NCAA Men's and Women's Volleyball Finals. Aliw ang hatid ng magkapatid na may paandar sa kanilang trip sa Lipa, Batangas. Ang ate bunso bonding nila nag-record ng Villa Tour. Aba, paano yan? Ayan o. Buwis buhay sa pagtumbling at pagbukas ng mga pinto si Charles Makasaip. Habang nagbe-video naman ang kanyang ate na si Kuku. Ang kanilang goal, aesthetic Villa Tour. Mula entrance, pool area, dining area, living room at kahit bathroom, pasok yan sa video. Basta bay mabilis ang kilos ni Bunso. May extra motivation yata. Ang paandar na yan ng magkapatid may halos 3 million views na online. Trending! Napagod ako kay Bunso. Tumbling eh, no? Yes. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.